issues patungkol sa flood control. By the way, highway good news. Kasi si Marcoleta ay iimbestigahan na daw yung flood control project sa Martes. Oo, nako, excited tayo dyan kasi ang galing-galing talaga ni Marcoleta. Sigurado, masasaktan na naman si Vice Ganda niya. Baka pagtawanan na naman niya yung mukha ni Marcoleta. Oh, pero eto, aside from Marcoleta, madami, mayroon pang ipinasa si Attorney Torion at saka si Jimmy Bondoc na imbestigahan din ang COMELEC. Yan ang gusto natin. Oh, tapos mayroong mga kumakalat din na issue na yung ABS-CBN daw. Yung ABS-CBN daw babalik na. Sabi nila. Hindi natin alam kung totoo. Pero malay mo naman totoo. Di bahala sila sa buhay nila. Go lang. Walang problema yan. Walang problema yan. Siguro naman natuto na sila sa karanasan nila. Pero parang lumalabas tinatakot nila tayo na makakabalik yung ABS-CBN sa sirkulasyon kasi madadagdagan na naman yung mga babati ko sa mga Duterte. Keep it coming. Damihan nyo pa. Oo, damihan nyo pa. Oo nga. Oo. Damihan, isama nyo pa, pati pato pa na bla. Kahit gaano kayo karaming bumati ko sa mga Duterte, hindi nyo masisira. Kaya nyong siraan. Pero hindi nyo kayang sirain ang mga Duterte. So syempre, imbestigahan na ngayon. Dami ng may speech si Pangulong Marcos patungkol doon sa mga flood control projects at sa mga contractors na pinapasahan noong mga kontrata at iimbestigahan daw 'yan ng Kongreso. Pero parang sabi ko nga, Kongreso ang mag-iimbestiga. Conflict of interest 'yan. Kasi nga, di ba nga, ang in-expose ni Pangulong Duterte, tinan mo ganyan kagaling si Pangulong Duterte. Sinabi na ni Pangulong Duterte yan noon. Ngayon pa lang yan ina-action na ni Bongbong Marcos. Sabi ni Duterte, ang mga dyan, yung mga congressman, may mga contractor yan. Ganito kalaki yung mga binabawas nila dyan, and so on and so forth. Sinabi niya ni Inday Sara, hindi ba, na may 40% na sila. Meron pa silang cut dun sa actual na budget. Oo, at ang pinakamasaklap doon, yung mga construction firms, sila na. Kaya nga sabi nila, hindi na daw to, House of Representatives House of Construction Companies na daw to. At naging isang malaking usap-usapan din yan. Si Banat Bay, dahil nagkaroon ng privilege speech dati, itong si Senator Villanueva, at sa kanyang privilege speech ay pinag-usapan yung kontrata ng isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa Pilipinas, yung SunWest, na pag-aari di umano ni Zaldico. Na di umano involved daw yun sa Farmally at involved pa sa iba't ibang mga kontrata sa gobyerno. So ang tagal na nun, sa tagal na nun, ang ginawa ni Banat Bay, yung report ng media, yung privilege speech ni Villanueva, ikinontent niya. Alam nyo ba, nakinasuhan si Banat Bay at hanggang ngayon ongoing pa yung kaso na yan dahil doon sa privilege speech ni Villanueva. Sabi nga niya, kung ako didimanda bakit si Villanueva hindi? Tsaka yung mga media outlet na naglabas nung privilege speech na ni Villanueva. So ganun kalakas yung Zaldico na yun. At hindi lang hanggang ngayon panoorin ninyo yung Rappler. Yung Rappler, alam naman natin na fake news peddler yan. Pero panoorin nyo, mayroon din na special documentary special report ang Rappler patungkol dito kay Zaldico at sa kanyang mga kumpanya na nangungontrata sa gobyerno na kasabot yata or nandiyan dyan sa negosyo na yun, yung asawa, yung kapatid, something like that. Matindi. Lagi nga akong binabawalan ni Banat Bay. Boy, wag mong yan. Nagdidimanda yan si Zaldico. Ba't naman didimanda niya sa akin Bago pa naman natin sabihin, alam naman na ng taong bayan na si Zaldico
marami talagang negosyo at mayaman. Isa nga daw sa pinakamayaman na congressman yan. Oo, pero ang malaking pinagtataka ko rito, bakit inilalaglag na sila ni Bongbong Marcos? Kasi bakit mo pa iimbestigahan yung isang bagay na alam naman natin na kung meron ngang corruption dyan, merong conspiracy na may connivance dyan between yung nagbibigay ng budget, yung tumatanggap ng budget, yung ina-allocatean ng budget, at yung tumatanggap ng subcontractor. Diba? Ano ibig sabihin nun? Binabanatan ba yan ni Marcos dahil nagbabaha? Hindi pa, ngayon lang ba nagbaha? Nagbaha na rin naman last year? Nagbaha rin naman the year before that, pero bakit ngayon lang niya pinaiimbestigahan? Natatandaan natin nung nakaraan, sinibak yan. Ang nagsibak dyan kay Zaldico, yung anak ni BBM. Diba? Sinibak ni Sandro yan. O pagsibak ni Sandro, diba, ang pinalit nga si Bakekang, yung natalong mayor dyan sa Marikina na ngayon ay didimanda. Oo, dyan sa Comelec at gustong ipa-disqualify or nag-election protest kay Maan Chodoro na isa ring traidor. Traidor. Hindi kaya ako tinatawag na traidor si Maan Chodoro kasi pumirma eh. Pumirma yan si Maan Chodoro sa sa impeachment. Alam naman natin ba't na-pressure pumirma yan. O, pero isa yan sa mga pumirma kay Inday. Kaya lahat ng pumirma dyan, punyeta kayo, hindi kayo makakalusot sa amin. No? Ang babanatan namin talaga kayo. Dahil wala kayong mga prinsipyong mga hudas kayo. So, imbestigahan. Tataka ko. Pinaiimbestigahan na yung mga construction company. Alam naman natin na pag pinaiimbestigahan mo yung mga construction company, parang pinaiimbestigahan mo na yung mga congressman. Kaya ngayon, ikot ang tumbong ng mga congressman. Di ko alam kung ano-anong mga magic ang gagawin nila para maitago nila yung mga connection nila sa mga construction firms na yan. Because meron listahan si Lacson, merong listahan si Magalong, kanya-kanyang pulasan na yan. So nagtataka ako, kalyado, tapos parang kinakana. Baka naman hindi umaabot yung lagayan hanggang sa itaas, ha? Baka lang, ha? Hindi ko sinasabing ha? Baka hindi umaabot hanggang sa ibabaw yung biyaya. Baka umaabot lang yung biyaya dyan sa inyo, ha? Kaya ayan ngayon, pinasisili. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili